Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Bel Merto, and for today's video, pag-uusapan natin ang endometriosis or yung tinatawag nila na chocolate cyst. So sa video na to guys is pag-uusapan natin kung paano ko nalaman na meron pala akong endometriosis, ano yung mga test na ginawa sa akin, ano yung mga food na iniwasan ko, yung mga ganun-ganun, ano yung mga nararamdaman ko before. So yun guys, lahat yan sasagutin natin dito sa video na to. But please guys, don't self-diagnose kasi hindi naman porket ito yung nararamdaman ko is meron ka na ring endometriosis. Okay, it is still the best to consult your OB or your doctor. So, paano ko nga ba nalaman na meron pala ako endometriosis? Way back kasi guys, nagtatrabaho pa ako sa corporate world. So, merong time na nangyari sa akin na 4 days straight akong sinisikmura, which is I find it not normal anymore. Kasi sikmurain ka ba naman ng 4 na araw? So, I went to the hospital dito sa may St. Luke's BGC. So, ayan, ako doon. Doktor ako, and then sinitiskan yung buong tiyan ko para makita kung may mga abnormalities ba or whatsoever. And luckily naman, wala namang something wrong sa mga bituka ko, sa kidney ko, liver, may mga ganon-ganon. Until dun sa nakita nila sa may ovary ko na may something strange daw. So, nirefer nila ako sa OB. And then, nagpunta naman ako sa OB. And then, yung OB ko is pina-transvaginal ultrasound ako to see if talaga bang may something wrong sa ovaries ko. And then, dun nga nila nakita na meron akong 3 bukol na sa right ata or left. Di ko na sure. Basta isa lang naman na ovary ko. Then, yung isa is wala namang nakitang bukol. So, ayun. And then, ang pinakamalaking ko doon, bukol is 5.6 cm. So, in-explain sa akin ng OB ko na meron kang endometriosis or chocolate cyst na tinatawag. Ang chocolate cyst kasi guys, based sa pagka-explain sa akin ng doktor ko, kasi sabi ko, Dok, paano ba nagkakaganon? Bakit nagkakaganon ng ganito or endometriosis, ganyan. Sabi sa akin ng OB ko, ito naman, theory lang, hindi pa talaga siya like proven na ito talaga yung dahilan or yung cause kung bakit ka nagkaka-endometriosis. Yung daw kasi, pag nagme-mens tayo or nire-regla tayo, di ba, nilalabas siya. So, may ibang blood daw or tendency na bumabalik yung blood sa may ovaries natin or sa may lining natin, tas dun siya namumuo. Kaya tinatawag siya na chocolate cyst, ganon. Pero, theory pa lang naman daw yun, guys. Yun daw yung pwedeng possible na reason kung bakit nagkakaroon tayo ng chocolate cyst. Ang sabi ng OB ko, kung nag 6 cm na to, kailangan na kitang operahan. Sabi ko, Dok, parang ayoko namang operahan. So, sabi niya, daanin natin sa gamot to. Baka naman madaan pa sa gamot. So, binigyan niya ako ng gamot, niresetahan niya ako ng Visan na Dianogest. So, yun yung tinitake ko at napakamahal nun, guys. Oh my goodness. Yun yung tinitake ko for a year, like 11 months and 2 weeks akong nagtitake. So, sabihin na natin halos 1 taon na talaga akong nagtitake nun every day as much as possible the same time. Okay, hindi yung hanggat maaari, wag yung pabago-bago yung oras ng pag-take mo. Like, same time every day mo talaga siyang iinumin. Okay? So, yun yung ininom ko. And then, dun kasi ako natakot sa sinabi ng OB ko na possible kasi kapag hindi ito naggamot, is tuloy-tuloy lang yung pagkakaroon mo ng menstrual cramps, yung pananakit ng pelvic mo, ganun-ganun. Then dito ako super natakot kasi tinanong ko siya, magkakaanak pa ba ako, Dok? Tapos sabi niya, tapatin na kita, 50-50 pag may endometriosis ka talaga. Swertian lang yan pag nakabuo. So ano-ano nga ba yung mga naramdaman ko noon before ko nalaman na meron na pala akong endometriosis? Una, year 2019, 2020, 2021, yung mga year pataas na yan, is talagang grabe yung menstrual cramps ko guys, to the point na talagang uma-absent na ako sa trabaho kasi talagang hindi ko na kaya, lalo na sa may pelvic ko na area. Grabe yung parang nakangangalay siya na ang sakit talaga sis, tapos yung sa puso mo masakit talaga as in, yung halos ayaw mo ng kumilos sis, ayaw mong may gumalaw sa'yo kasi gusto mo nakahiga ka lang talaga, tapos hot compress, ganong level. Yun yung isa sa mga talagang di ko malilimutang experience ko sa dysmenorrhea. Malala talaga siya sis. Then, isa sa mga napansin ko is talagang may times na sobrang heavy ng mens ko. Talagang pagdating ng, di ba parang normal na naman, pagdating ng 2-3 days, malakas talaga siya. Pero yung sa akin, like ang haba ng pagka-heavy bleeding niya, like 5 days, 4 days na heavy talaga siya sis. So sabi ko, parang nakakailang napkin na ako. Tapos yung talagang all night pa na napkin. Then, isa sa mga napansin ko din is, grabe yung bloated ko.
nung hindi ko pa nalaman na meron akong endometriosis. Like, ang lala talaga. Although, up to now naman, is bloated pa rin naman ako, which is normal lang naman talagang ma-bloated tayo paminsan-minsan. Pero those times kasi, is talagang akakalain mong meron akong bulatis sa tiyan. Kasi talagang bloated ako, sis. Like, ibang klase yung pagka-bloated ko. Hindi sa in-exaggerate ko. Talagang bloated ako malala nun. Then, yung fatigue na talagang may times na parang naduduwal na ako, sis. May ganun. Although, lagi naman akong pagod. Pero talagang doon, nung mga year na yun, is grabe talaga yung fatigue ko. Like, gusto ko na lang matulog talaga all day. Na-delete ko yung clip kung saan doon ko sinabi ko na yung pinagbawal sa akin ng OB ko. Ang pinagbawal niya sa akin talaga is white rice and white breads. May mga nababasa ako na bawal din daw yung red meat. Pero buti na lang hindi rin ako ma-red meat masyado. Kaya okay lang sa akin. Yung talagang change ko is nag-brown rice talaga ako, guys. And yun nga, iwas sa mga white rice and white breads. And as of today, March 2025, is wala na po akong endometriosis. But still, again, sabi ng OB ko, is hindi tayo dapat magpakampante kasi baka merong mga microscopic pa na natitira dyan na hindi na natin nakita sa trans-V natin. Okay, so twice na akong nagpa-trans-V na talagang wala na silang nakitang bukol. So ano nga ba sa tingin ko yung nakapagpawala ng aking endometriosis? Una, guys, syempre is yung gamot na nireseta sa akin ng doktor. Talagang big factor yon yung Visan na Dianogest, which is mahal siya pero I think it's really worth it. Tiyagaan lang talaga, sis. Kasi yung Visan is nakakapagpa-shrink daw talaga siya ng ovarian cyst natin or yung endometriosis. So, yun yung tinitake ko for a year nga. And then, yung umiwas talaga ako sa white rice and white breads. Okay? And then, mga processed food, yung mga fast food na mga pagkain. So, iniwasan ko talaga yun. And then, talagang nag-home workout ako nun. Yung, hindi naman yung hardcore na workout talaga. Yung kahit pa paano may galaw lang yung katawan mo or movement para nang pagpawisan ka. Since nga nag-exercise ka na or nag-home workout, kahit pa paano, mababawasan din yun yung stress levels mo. Okay, so ang sarap sa pakiramdam na nag-workout ka din. Nung una lang medyo nakakatamad na siya, pero kapag lagi mo na siyang ginagawa, masarap na siya sa pakiramdam. Okay? Kasi ako, guys, hindi lang din naman ako umasa talaga sa gamot. Tinulungan ko rin yung sarili ko na maging healthy living. Alam mo yung ganun, mag-home workout kahit pa paano. Hindi naman totally everyday. Basta lang kahit every other day, basta lang talaga may galaw or movement yung katawan mo. Yun yung ginawa ko talaga, sis. And then, nagpakaiwas talaga ako sa stress. Yun yung napakahirap gawin sa sarili ko. Kasi, guys, ang hirap iwasan ng stress. Okay? As an overthinker person, mahirap siyang gawin. Pero nakaya ko siya talaga, sis. Talagang mindset to the bones. Unang ultrasound sa akin is, yun nga, ang pinakamalaking bukol na nakita nila is 5.6 cm. And then, nung nagtitake na ako ng Visan, nung second ultrasound ko is naging 2 point something na lang siya. So, talagang merong improvement while taking the Visan. Okay? And then, nung third is totally nawala na talaga siya. And then, yung totally nawala na yung aking endometriosis is pinahinto na ako ng doktor ko na wag na ako mag-Visan. Pero, obserbahan pa rin natin yan ha, balik ka sa akin ganitong date, tingnan natin kung bumalik ba yung endometriosis mo kapag hindi ka magtitake ng gamot. So, bumalik ako after so hindi na ako uminom ng gamot, 'di ba? Kasi pinatigil niya ako. Then bumalik din ako noon, tapos tinransfer niya ako. So wala na talaga siyang nakita sa aking endometriosis. Sabi niya, "Okay, good thing, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo, kung ano man yung ginagawa mo para lang maiwasan mo yung pagbalik ng endometriosis." Kasi ang sabi ng doktor ko, possible pa rin talaga siyang bumalik. Okay, kahit na mawala na siya, nagamot na siya, possible pa rin daw talagang bumalik. So, ang dami kong nakukuha ang question na to sa isang app na kung nagtatry na ba daw kami mag-baby, pregnant na ba daw ako. Ang sagot ko, guys, is hindi pa po. Okay, kasi naka-contraceptive ako, guys, for 6 to 1 year. Parang gusto lang muna naming enjoyin yung mga, alam mo yung moments, kasi kakakasal ko lang last year. So, ayun, and hopefully, kung kailan namin gusto is mabigay sa amin ng Panginoon. Pero mag-aantay pa rin naman ako, if ever man. At babalitaan ko kayo kung buntis na ba ako or hindi. So, ayun lang naman, guys. Hopefully, nakatulong ako. And again, ha, don't self-diagnose. Guys, it's still the best talaga na magkonsulta pa rin sa OB mo kasi iba-iba pa rin tayo at ang daming hindi lang endometriosis yung pwede nating sakit pagdating sa ovaries, ang dami pa. So, kaya wag kayong mag-self-diagnose kasi hindi nga porket pareha tayo
nararamdaman or whatsoever is ganun din sa inyo. Okay? Huwag kayo masyadong magpaka-stress. Kaya magpunta kayo ng doktor para mapacheck at para makasigurado tayo. So, ayun lang naman guys, no? Thank you so much for watching. I hope nakatulong ako kahit papano sa inyo, and I just want to share my experience sa endometriosis kasi dun sa isang app nalaman ko na ang dami pala nating nagkaroon ng endometriosis at nakaka-experience ngayon ng endometriosis. Again, sis, kung nawala man yung akin, hindi imposible na mawala yung sa inyo. Okay? Mawawala din yan, basta tiwala lang, samahan lang natin ng dasal. So, ayun lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. So, ayun guys. Bye!